Hello po, a blessed evening po sa bawat sa atin. Yan po rin po ang Panginoon na tayong muli po ay babalik para po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Podcast. So, shout out po sa bawat sa atin, and tayo po ay magsimula po sa ating pagpupuri, pagsamba at pag-awit sa ating Diyos na buhay. Amen? So let's just chillax in the presence of the Lord, and let's give God our highest praise and worship, no, through this song, Katapatan Mo, O Diyos, ang ating naawitin. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walhatiin ka. Minsan pa, awitin natin, katapatan mo, Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, walhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin.
sasambahin. Waawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. O ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Waawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa amin. O Panginoon, kay buti mo sa Amen. Amen. Hallelujah. Yan, purihin po ang Diyos. Awitin po na yan, pinapaalala po sa atin ang katapatan po ng Diyos, no, sa buhay po ng bawat sa atin. Purihin po ang Panginoon sapagkat sa panahon ng lahat ng mga nangyayari po sa atin ay nakikita natin na awitin pa rin natin at isisigaw at patutunayan natin yung katapatan po ng Diyos na tunay at dakila, at ang kanyang pag-ibig sa iyo at para sa akin po ay wagas at walang kapantay. Kaya po marapat lamang po na mag-alay ang bawat sa atin ng ating pagpupuri, pagsamba at pasalamat sa Diyos. So again, magandang gabi po sa ating lahat. A blessed, joyful and victorious evening po sa bawat sa atin. Again, welcome po sa ating Global Harvest Goshen Ministry podcast. Right? So ngayon pong gabi, ay yung ating itutuloy yung final episode ng ating pinag-uusapang Truth Matters series. Alright? So ang ating pong topic for tonight for our final episode ay pamagat po Truth That Transform. Yan po, Truth That Transform. So alam niyo po, lahat ng napag-uusapan natin, about truth, na ang Diyos ay katotohanan ng kanyang salita po ay nagbibigay ng kalayaan. Amen? At ang Holy Spirit ang gumagabay sa atin sa katotohanan. So
may isang bagay po na hindi natin pwedeng i-miss. Ano po? Ano po yun? Ang truth, ang katotohanan ay dapat po magbago ng buhay po natin. So our text, no, anchor text for our final podcast ng ating Truth Matter series, Truth That Transform, ay atin pong mababasa sa Romans chapter 12 verse 2, no? Hayaan ko pong basahin ko po sa inyo. Romans 12 verse 2 says, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind." So, ibig sabihin po, na po, ang katotohanan po ng Diyos ay hindi lang para malaman, kundi para ipamuhay. Amen? At kapag pinayagan natin na po ang truth o ang katotohanan na magugat po sa puso natin, wow, hallelujah, it leads to real and lasting transformation. Alright, so let me just give you a little background, no, para ma-appreciate po natin itong Romans chapter 12 verse 2, no? The book of Romans was written by the Apostle Paul, no, to the believers in Rome. So after spending the first 11 chapters, explaining the gospel, God's mercy, grace, and salvation through Jesus, Paul begins chapter 12 with a call to respond. Yan po yung core nito, no? Paul begins chapter 12 with a call to respond. So Romans 12 2 again, do not conform, sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So then you will be able, sabi niya, to test and approve that what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Now, basahin naman natin sa magandang balita Biblia, no? Roma 12:2. Sabi po diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, no? Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, ano po ang mga key backgrounds nitong Romans 12:2? Number 1, sabi po niya ni Paul, do not conform. Pag sinabi ni Paul na do not conform, in Paul's time, Rome was full of worldly influences, idolatry, immorality, power, struggles, even corruptions, dishonesty. So Paul, warns believer not to copy or blend into that system. So alam niyo po, same today, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, same today. The world, pressures us to think, act, and live apart from God. Alright, so number 2, ang key background itong Romans 12:2 ay sabi ni Paul, be transformed, Be transformed, sabi po diyan, the Greek word for transform, is metamorpho, Metamorpho, where we get metamorphosis. Yan po yun, yung Greek word ng be transformed. It means what? Total change from the inside out. Katulad po yan ng caterpillar turning into a butterfly. That's what the truth of God does in us. Now, number 3 na background insight nitong Romans 12:2, sabi niya, renewing of your mind. So, ibig sabihin diyan, change begins in a way we think, Ibig sabihin, God's Word and the Holy Spirit renew our minds, so our perspective po shifts from worldly thinking, to kingdom thinking. Yan ang maganda po sa salita ng Diyos, ating pagtiningin ay lumilipat tayo from worldly thinking to kingdom thinking. That's the word of God, So, and then yung last na key background insights na sinasabi ni Paul ay God's will, God's will. When our minds, are renewed, we begin to understand and desires what? God's will, yung kalooban at plano ng Diyos, yung tinatawag ko pong glorious destiny. Wow, I like that word, Pag sinabi natin God's will, yung kalooban ng Diyos is the glorious destiny na sinulat na niya at makikita po natin yan sa banal na kasulatan, yung kalooban ng Diyos, which Paul describes as what? Good, pleasing, and perfect. So, in short, ito pong Romans 12:2 remind us that don't just know the truth, let it transform you. Yan po ang sinasabi ni Paul dito po sa Romans 12:2. So, tingnan natin, isa-isahin po natin, ano ibig sabihin ng truth that transforms. Alright? Number 1,
Truth renews the mind. Yan po yun, no? Binabago ng katotohanan ng isip. So, transformation, ano po, yung pagbabago po ay starts sa isip. Yun, no? Yung pagbabago ay nagsisimula po sa ating isip, no? Ang mundo, alam niyo po yun, laging may pattern, ano? Materialism, selfishness, pride, compromise. Pero ang Word of God, binabago po ang ating perspective. Alright? So, nakakalungkot. Sabi nga nila sa news, no? Almost ang graft and corruption sa ating pong government ngayon ay parang ano na lang siya, pattern, ano? Cycles. Yan po ang mahirap na nangyayari po ngayon. Kaya po ang kailangan po natin ay matransform from our world thinking ang ating mga pangyayari po ngayon to a kingdom thinking. Ano ibig sabihin niya? Dati po ang mindset mo, di ba, success, pera at power. Pero nung nakilala mo ang katotohanan o the truth of Christ, na-renew ang isip mo, no? Ano ang priority mo? Success, obedience, and faithfulness to God. Yan po yung nagagawa po na pag na-transform tayo sa katotohanan. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, transformation begins in the mind. Yan, sabi ni Paul sa Romans 12, to be transformed by the renewing of your mind. So, alam niyo mga kapatid, mga kababayan, no? The word, ang mundo po natin constantly tries to shape the way we think, ano po? Through culture, media, and even peer pressure. Nakakatakot po ito, ano po? Sapagkat ang mundo po natin ngayon ay sinishape ng mga bagay na hindi naman dapat ito ang maging panuntunan, kalakaran ng mundo po natin. Alright? So, tingnan po ninyo ng mundo, sabi ko, constantly tries to shape the way we think, no, through culture, media, and even peer pressure. Madalas po ang pattern po ng mundo. Ayan, ngayon po makikita ninyo, no, kitang-kita, obvious materialism, selfishness, pride, compromise, greed, yan, no, at corruption. Pero kapag ang isip natin po ay puno ng Word of God, kapatid, ito ang maganda, no? Nagsisimula tayong makita ang buhay sa perspektiba po ng Diyos. So, renewing the mind, ano po, means what? Replacing lies with truth. Yan po, replacing lies with truth. Kapag sinasabi ng mundo, hindi ka sapat, the Word says, you are fearfully and wonderfully made. No? Renewing the mind means changing our perspective from temporary gains to eternal values. Yan po ang nagagawa pag nabago, na-transform ang isip natin. So, number 3, renewing the mind means living with discernment. Okay? Nakakakilala ka kung ano ang galing sa Diyos at ano ang hindi. Ibig sabihin, wisdom, no? Hindi lang knowledge and understanding, hindi lang education, nakakagambala po, no, ang ating mga sinasabing mga officials ngayon ng ating gobyerno, educated. Pero ano ang discernment, ang wisdom na dapat ay makita nila out of sinasabi ng matatalino at magagaling na nag-aral pa sa mga prestigious na mga school, no? So we need to pray and let us God, no, that the very throne of God, that our nation, no po, ang ating kong gobyerno, our officers living with discernment, ano po, living with discernment. Okay? So isipin mo po, may estudyante po na pressured lagi, no, to be the best. Ayan. Siyempre, gusto naman estudyante, gusto maging best. Kaya pressured siya, no? Lahat ng oras niya nasa academics, achievements, at recognition. Pero kahit anong galing niya, no, laging may kulang sa puso niya. So one day, itong estudyanteng ito na pressured na laging gustong maging best sa kanyang pag-aaral, nabasa niya pong Romans chapter 12 verse 2. At naintindihan niya na hindi pala grades o trophies ang sukatan ng worth niya. Ang tunay na halaga po niya ay nasa identity niya kay Christ. Amen? Hallelujah. Doon po nagsimula ang pagbabago mula sa isip hanggang sa priorities at sa kanyang lifestyle. Kaya po, alam nyo mga kapatid, mga kababayan, kaya ang truth, ang katotohanan po ay hindi lang dagdag knowledge o understanding. It changes the way we think, see, and decide. And once our mind is renewed, wow, our life begins to transform
Wow, di ba yan po dapat ang ating panalangin that our nation, ang buhay ng ating pong nasyon ngayon, bansang Pilipinas, begins to transform, magkaroon ng spiritual transformation. Amen? So, ayun po magandang maipanalangin natin. Number 2, truth shapes our lifestyle. Nahuhubog po ng katotohanan na ang ating pong pamumuhay. Alam niyo po, kapag pinayagan mong baguhin ka ng truth, makikita sa choices mo, sa relationship mo, at sa priorities mo. So, sinabi ni Paul, do not conform. Ay, ibig sabihin, huwag mong kopyahin. Huwag kang makisawsaw, huwag kang makiuso sa sistema ng mundo na hindi umasang-ayon sa naisin ng Diyos. Minsan, nangapiran po tayo. Pastor, ito ang uso, ito ang ginagawa ng karamihan. Di na lang tayo, makisabay. No. Huwag po nating gayahin, ang panuntunan o kopyahin ang sistema ng mundo kung ito po ay nakakasira in terms of our relationship with God. So kaya sabi niya, be transformed. So hayaan mong baguhin ka ng Diyos. Kaya kung ano po ang pininiwalaan mo, yun din po ang nakikita sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, mga kababayan, belief also leads to behavior. Ibig sabihin po nito, hindi sapat na alam natin po ang katotohanan. Kailangang makita ito sa daily choices, relationships, at priorities natin po sa buhay. Sabi ko nga po, lifestyle ang nakikita sa buhay natin. So again, Romans 12:2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. So ang ibig sabihin ni Paul, ito, huwag mong gayahin, kopyahin ang lifestyle na ino-offer ng mundo, kundi hayaan mong baguhin ka ng Diyos from the inside out. Amen? So kapag hinayaan po natin, alam niyo po mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, kapag hinayaan mo ang truth na humubog sa atin, ano po mangyayari? Nagiging mas honest tayo kahit po mahirap. Tama? No? Natututo tayong magpatawad kahit masakit, at nagiging Christ-like ang response natin sa pressure at temptation na dala ng mundo. So, isang kabataan, let me give you this story. Isang kabataan, ang dati, sanay sa barkadahan na puro compromise, Inom dito, lies dito, casual cheating sa school, pero nung makilala niya ang Word of God, ang Diyos na nagbabago, na-realize niya na truth matters, Truth matters. Unti-unti niyang binago po ang choices niya. Alright, iniwasan niya ang wrong crowd, nagsimula siya mag-devotion at naging honest siya kahit po sa maliliit na bagay. Alam niyo po, mahirap po sa simula. Totoo yan, mahirap po sa simula. Pero dahil hawak siya ng katotohanan, nag-iba ang lifestyle po niya. Kaya po ibig sabihin, kapag hinayaan nating pumasok, ang katotohanan ng Diyos sa puso natin, hindi lang isip ang nababago, pati buhay natin mismo. Amen? That's number 2. Number 3 and last, truth leads to lasting change. Ang katotohanan po ay humahantong sa pangmatagalang pagbabago. Gustong-gusto ko po ito. Ang pagbabago po ay lasting. Hindi po magbabago ka bukas, o isang linggo lang, o 3 buwan, o isang taon, tapos nag-expired na yung katotohanan. No? Kailangan truth leads to lasting change. At yan po ang dapat po nating idulog sa trono ng Diyos. Truth leads to lasting change. Ang katotohanan yung humantong sa pangmatagalang pagbabago. Lalo po sa sitwasyon po natin ngayon, hindi lang sana po magbago ang mga nangyayari sa ating bansa, kundi pangmatagalang pagbabago. Yan po ang makita natin. So ang mundo, ang mundo maraming ino-offer na, alam niyo yun, quick fixes or instant at temporary solutions. Self-books, motivational talks, or even trends na parang shortcut sa happiness. Pero kadalasan, alam niyo yan, panandalian lang ang epekto. So babalik din tayo sa dati. So hindi po dapat gano'n, Pero iba po ang truth ng Diyos. Ang katotohanan po ni Kristo hindi lang nag-aayos ng panlabas na behavior,
kundi nagbabago po ng puso. Hindi lang habit change, kundi heart change. At dahil dito po ang transformation na dala ng truth po ay pangmatagalan. Amen? Woo! Yes, truth leads to lasting change. Kapag na-renew ang isip natin at nahubog ang lifestyle natin ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos, alam mo, makikita mo na hindi ka lang nababago dahil sa sarili mong effort, kundi dahil saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na kumikilos sa loob natin, sa pamilya natin, sa ministry natin, even po sa ating bansa. So, alam niyo, may isang tao, no? Another story, last ng story to. May isang tao po na matagal nang nahihirapan po sa addiction, right? So, alam niyo, pag addict ang isang tao, no? Paulit-ulit siyang sumusubok ng, sariling paraan para magbago. Alright? Nagtatakda ng rules, gumagawa ng promises, pero, yun nangyayari, laging bumabalik naman sa dati. Hanggang sa nakilala niya ang katotohanan, no? At natagpuan niya, nabasa niya ang John chapter 8 verse 32. Ang sabi, then you will know the truth, and the truth will set you free. So, nang hinayaan niyang ang Word of God at ang Holy Spirit ang kumilos po sa buhay niya, anong nangyari? Itong taong addiction na ito, no? Addict ay nahihirapan sa sarili niyang paraan para magbago, dahil nag-decide siya, na hinayaan niya na ang Word of God, the truth of God, the power of the Holy Spirit ang kumilos sa buhay niya. Unti-unti siyang pinalaya, pinatawad at pinagpala ng Diyos. O saan ka pa? That's the truth of God, no? Pinalaya, pinatawad, pinagpala pa. Amen? So, hindi madali, pero dahil po sa katotohanan, nagkaroon po ng tunay na kalayaan at pagbabago. Hindi po pansamantala, kundi totoo at pangmatagalang pagbabago sa kanyang buhay. So, friends, brothers and sisters in Christ, mga kababayan, the truth that God gives is not just meant to fill your head but to change your life. Alright? Kung naniniwala po tayo sa katotohanan ng Diyos pero walang pagbabago sa buhay natin, baka information lang o inspiration lang yon, hindi transformation. So, kaya ang tanong sa bawat sa atin, mga kapatid, mga kababayan, kaibigan, hinahayaan mo ba ang Word of God? Yan, tanong ko sa Pastor, hinahayaan mo ba ang Word of God at ang Spirit of Truth na baguhin po ang isip, puso, at lifestyle mo? So, yan po ang aking tanong sa inyo. So, mga kaibigan, as we close this Truth Matters series, balikan lang natin sandali ang mga natutunan natin sa episode 1. Alright? We discovered that truth is not just knowledge, it's a lifestyle. Sa episode 2, we saw that God is the rock of truth, the perfect in all His ways. Sa episode 3, we learned that living in truth builds trust and reflects Christ. And today, yung ating final episode 4, we learned that truth transforms. It renews our minds, shapes our lifestyle, and bring lasting change. So, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, truth is not just something we listen to or agree with. It's something we live by. Amen? At kapag hinayaan po natin na ang katotohanan po ng Diyos na mag-ugat po sa puso natin, our lives will never be the same again. Amen? So, excuse me. So, my prayers for you is that na nasa lahat ng episodes na napakinggan mo, pwede kang mag-replay, balikan mo yan sa mga hindi pa po nakarinig ng first 3 episode po natin, pwede nyo pong balikan. You won't just gain information and inspiration, but transformations, that you will live in the freedom, strength, and joy of God's truth every single day. Amen? So, again, maraming salamat po for journeying with me sa series po na ito. Always remember, truth matters, and when you live in truth, your life will truly be transformed. Amen? Hallelujah! Sige po, samahan po ninyo po ako. Tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Let's pray.
Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, we just want to praise you and thank you. Salamat po dahil ang katotohanan mo ay hindi lang po kaalaman o inspirasyon sa amin, kundi kapangyarihan para po sa pagbabago ng aming buhay, ng aming pamilya, ng aming iglesia, ng aming pong bansa at maging ng mundo. Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, renew our minds, transform our hearts, and reshape our lives, no? Ayon po sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming huwag makiayon po sa mundo, kundi mamuhay ng tapat po sa inyo. Okay? Salamat po, Diyos, sa katotohanan ng iyong salita. Salamat dahil ang katotohanan mo po ay hindi lamang para malaman namin, kundi para baguhin po ang kabuuan ng aming buhay. Lord, renew our minds daily, shape our lifestyle to reflect Christ, and leads us into lasting change na tanging ikaw lang ang makagagawa po through the power of the Holy Spirit, not by might nor by sight, but through the power of the Spirit. Kaya tulungan mo kaming huwag makiayon po sa mundo, huwag mag-compromise, kundi tumindig sa holiness, righteousness, and truth. No? Mabuhay po sa iyong kalooban. So, salamat Panginoon sa bawat sa amin na narito. And I pray, Lord, ang bawat sa amin na listeners and watching viewers namin, nandito ngayon live, even sa replay nitong ating podcast, Lord, I pray, kayo po ang Diyos na manguna sa kanilang buhay. Whatever their prayer before you, whatever their request before you, Lord, I pray that you will grant their request, their prayer in your perfect will. Salamat po, Diyos, sapagkat alam namin kayo, Diyos, na mabuti at Diyos na hindi nagkukulang, nagmamahal, nagmamalasakit po. Dahil kayo po ay puno ng sapat at biyaya habag sa buhay po namin. Salamat po sa aming Diyos na sapat at tapat sa lahat ng panahon at pagkakataon po ng aming buhay. Ito pong aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihang Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. And now, brothers and sisters in Christ, may the God of truth fill your minds with wisdom, your heart with courage, and your life with transformation. Go and live in His truth, and may His good, pleasing, and perfect will be revealed in you. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Naku, salamat po sa Diyos. Salamat po. Thank you for joining me for this episode series of Global Harvest Goshen Ministry Podcast. If this, pakiusap ko po, if this podcast spoke to you, please po share it with someone who might need this reminder to know. You can connect me on my social media or sa Facebook account, and don't forget to follow or subscribe on my YouTube account, Global Harvest Goshen Ministry, so you never miss an episode. So see you po sa next series po natin, ang next series po natin about Hope for the Nation series. Yan ang pag-usapan po natin, Hope for a Nation series here on Global Harvest Goshen Ministry, Real Life Issues, ang podcast kung saan totoo ang usapan at buhay ang pananampalataya sa anumang sitwasyon ng ating pong buhay. Shalom and God bless!